Yung sa cardiovascular diseases at iba pang mga sakit, si Dr. Linus Pauling ay isang kilalang scientist. Sinasabing siya yung father of vitamin C. Madami mga nagpo-promote ng vitamin C na kinukote si Dr. Linus Pauling dahil sa research niya tungkol sa vitamin C. Nasabi niya ang cardiovascular diseases pwedeng ma-reverse. Yung heart attack and stroke pwedeng ma-reverse. At ito, experience natin yung kanyang protocol. Nung ginagawa niya yung research, may isang German doctor na ka-partner niya, si Dr. Matthias Rapp, na nagre-research about yung vitamin C and lysine. Ngayon, bakit ko ito kinote? Sabi ni Dr. Linus Pauling, the proper use of vitamin C and lysine can prevent cardiovascular disease and even cure it. Kasi ito po yung basis natin nung dinevelop ko yung essential C with bioflavonoids. Pero pangunahin siya for cardiovascular diseases. Pero nakita natin na napakaganda rin ng effect pagdating sa mga respiratory problems like asthma, yung may pneumonia, maganda yung effect. At madami makakapagpatunay na yung mga dating may asthma, pagka uminom nitong essential C with bioflavonoid, pwedeng mawala yung mga sakit nila, mawala yung paggamit ng gamot, ng mga inhaler. Madami pong ganong cases. Na minsan, hindi ko na ini-explain pag nagtanong. Basta ang sinasabi ko, just take the product and see for yourself kung ano yung magagawa ng product sa'yo. Sasabihin ko lang, ganito yung pag-inom. Kasi minsan nagiging paulit-ulit lang yung tanong sa dami ng mga kailangang sagutin na inquiries. Laging ang sagot nyo, just take the products and let the product talks to you. Makikita nyo kung ano yung resulta. Bakit ganun? Kagaling yung essential C with bioflavonoids sa management ng cardiovascular diseases, ng mga respiratory diseases. May isang kilalang tao na nung nag-lockdown ay tinawagan ako ng kanyang sekretary, hindi ko nang babanggitin, pero kilalang kilala siya sa buong mundo. Kahit saan siya magpunta, kilalang kilala. Nung nag-lockdown, galing sila ng North America, umuwi ng biglaan sa Pilipinas kasi nga may lockdown dati sa COVID. Nagtanong sila ano yung pwedeng inumin habang sila ay naka-quarantine, naka-isolate. Ito yung binigay ko, Essential C. Kasi ang Essential C, napakatagal ko ng product since 2010. So, 15 years na formula. Sinusundan ko yung formula na ginawa ni Dr. Linus Pauling and Dr. Matthias Strath para sa cardiovascular diseases. Pero hindi lang siya sa cardiovascular diseases, yung pagpapalakas ng ating immune system. Yun nga, ginamit natin, hindi siya ordinary vitamin C, kundi nakakatulong sa mga may problema sa puso and even respiratory problems. Ito siya, um, at available sa Gobion po ito. Yan ang exclusive distributor. Ngayon, yung mga pumupunta sa clinic, meron din po akong Essential C, pero hindi po siya yung bioflavonoid complex. Yung brand na ito, Essential C Bioflavonoid Complex, ay exclusively distributed by Gobion 325. Sa clinic, iba. At may mga pagkakataon na pag pumunta sa clinic, sinasabi ko yan, bili kayo sa Gobion. Kasi ito po, wala po akong stock. Lahat ng stock na dumarating, diretso kay Sir Mikey. Sir Mikey, may utang pa yata akong ilang bote, nung nasa Europe tayo. Yan. Naalala ko yung, kasi wala po akong stock na ito kahit pumunta kayo sa clinic. So kung ito yung ipapainom, then kailangan kay Sir Mikey kayo bibili.
So, ang major component is bioflavonoids. Diba? Masarap yung tingnan, yung ganyan, makulay, ah bio, mga bioflavonoids. Ang tinatanong ko nga lagi, ngayong maghapon, gaano na po ka dami or ano na yung nakain yung prutas? Yan, ako nakapagmangga na. Mamaya may orange, may apple, may grapes. Yan, ano ba yung nandyan na pwedeng. So, ganun dapat. Pero, minsan sa sobrang busy natin, hindi natin magawang kumain ng prutas. So dito papasok kung bakit kailangan natin ng vitamin C. Lalo na ngayon, ang daming respiratory problems. Hindi lang yan, problema din yung dengue. Dito sa ilang mga lugar sa Pilipinas, sa Quezon City, ang daming kaso ng dengue. Malaki din yung role ng vitamin C sa prevention and treatment ng dengue. May mga cases na pinapainom nila ng mataas na dose ng vitamin C. Nakikita yung effect sa platelets, sa white blood cells, makikita ka agad. Ganun siya ka-importante. So ano ba itong mga bioflavonoids na ito na mga component ng ating vitamin C? Kasi medyo konti yung alam natin with bioflavonoids. At nung 1990s lang, medyo napapansin yung bioflavonoids dahil nga sa magandang tulong yung epekto nito sa ating kalusugan. Lahat halos ng prutas may bioflavonoids. Yung mga picture na makikita nyo, yan yung mga sources ng mga bioflavonoids na kasama sa ating essential C. So it's not just vitamin C. Ang bioflavonoids is also source siya ng vitamin C. Ang bioflavonoids nakakatulong para mas ma-absorb ng ating katawan yung vitamin C na ating iniinom. So ito'y napaka maganda. Yan, yung nakikita nyo sa Indian gooseberry, meron yan, may ganyang version sa Pilipinas, yung kamyas na bilog. Magandang source ng bioflavonoids and vitamin C. Ang bioflavonoids nakakatulong para ma-maximize natin yung benefits ng vitamin C. So pinipigilan yung oxidation nito kasi ang vitamin C po is water soluble. Pag madami tayong ininom, iihi lang natin. So kailangan ma-absorb siya ng katawan. Doon papasok yung tulong ng bioflavonoids para hindi kaagad siya ma-flush out. Ngayon may mga bagong ginagawa sila na yung form ng vitamin C, may lumabas na liposomal vitamin C. Yung liposomal vitamin C, kung ma-encounter nyo, it's just a form of vitamin C na in-incorporate sa fats para hindi ka agad-agad siya napa-flush out sa ating katawan. Pero still, vitamin C pa rin. Pero ang importante, maibigay natin sa ating katawan yung kailangang dosage para makaiwas tayo sa mga sakit, cardiovascular diseases, respiratory diseases, para din mapatibay yung ating mga buto, yung ating mga joints. Ayan, pasensya na, parang medyo inaantok ako magsalita. No? Talagang sunod-sunod yung puyat ko since Tuesday. Puro madaling araw, nagigising ako ng 3:30 ng madaling araw. Dahil nga sa may mga schedule ako na pagtuturo ng awit sa choir namin sa church. So, medyo talagang ganun ako pagka ganito mga panahon at may hinahabol na schedule. Yan, bioflavonoids, importante po ito. Ang isang vitamin C, para masabi na vitamin C, hindi lang dapat ascorbic acid. Pero nasanay tayo na ang vitamin C is just ascorbic acid. Ngayon, bakit naging ascorbic acid lang? Kasi pinurify nila, pinatent dati para pagkakitaan ng mga pharmaceutical company. Pero ang totoong vitamin C should contain bioflavonoids, should contain other ingredients like itong vitamin P na tinatawag na ito ay
Yan, yung mga bioflavonoids, kasama din yung hesperidin, quercetin, diosmin, naringin, rutin. So ito'y kailangan sa mas magandang absorption ng vitamin C. Madami na mga study at napatunayan na talagang nai-enhance nito, napoprolong yung action ng vitamin C, which is very important sa management ng cardiovascular diseases. Yung isang tao na binabanggit ko kanina na umuwi galing abroad, umuwi sa Pilipinas, naka-quarantine, ito yung binigay ko na vitamin C. Sila yung talagang umiinom dati pa nitong vitamin C na ito at ang laking tulong. Nagulat sila na yung mga symptoms in just 2 to 3 days nawala. Yung mga pagkakaroon ng plema. Kasi napansin nila yung effect sa energy level. Kasi pag maganda yung klase ng vitamin C, nai-improve din yung iron absorption, which is nakakatulong para mas mapalakas yung katawan, yung tissue oxygenation. Kaya madami yung nag-try na may mga ibang product na vitamin C na iniinom, uminom ng essential C, alam nila yung resulta. Iba yung essential C as compared with other vitamin C. At nag-try sila dahil minsan naisip nila bakit yun mas mura yung ganun. And sabi ko wala namang masama, you could take that pero babaguhin ko yung dosage kung ibang vitamin C. Yung 2 capsule nito ay katumbas nung 10 capsule nung iba. So ganun siya ka-epektibo dahil nga yung bioflavonoids niya napaka-importante, which is very important, very good for the absorption. Kasi yun ang kailangan eh. Madami na maa-absorb ng katawan para mapakinabangan. Vitamin C is one of the safest and most effective nutrients na malaking tulong kung ikaw ay may sipon, may trangkaso, pinapaikli yung duration ng sipon. Pero yung protection na binibigay sa ating immune system, isa lang yon. Makakatulong din siya sa management ng cardiovascular diseases, sa eye problem, yan sa skin, para hindi ka agad-agad nangulubot. Yung mga umiinom lagi ng vitamin C, mapapansin nyo, batang tingnan. Maganda yung itsura, kahit 70, 80, hindi mo mapapaghalata yung kanilang edad. So you can take in a day kahit 2,000 milligram. Pero if you will take 2,000 milligram, I suggest hindi siya isang inuman. Kundi hati-hatiin nyo, depende sa tolerance ng katawan. Let's say 500 milligram 4 times a day, every 5 hours or every 4 hours. Pwedeng ganun ang pag-inom ng vitamin C. Huwag yung isang inuman yung mataas na dose na katulad nung mga pinopromote ng iba na basta inom ka agad ng 10 para mabilis gumaling. Hindi po ganon. Sa akin, alam nyo, hindi ako yung mahilig mag-advise ng mega dose para lang mabilis gumaling, para mabilis yung kikitain ng mga magbebenta. Hindi ako ganon. Ang gusto ko yung tamang dose lang, konting dose na may mararamdaman kayong epekto sa konti lang na halaga, mas makakatipid kasi yun ang importante sa ngayon. So, naisip natin lagi, ascorbic acid is vitamin C. Ang ascorbic acid is only a fraction, an isolate, a distillate ng vitamin C. So, para masabing vitamin C, dapat may rutin, may bioflavonoids, yung mga factor K, factor J, factor P, tyrosinase, kailangan nandiyan yan. Kaya sa akin, mas maganda kunin natin sa pagkain or kung pipili man tayo ng vitamin C, it should contain bioflavonoids para ma-enhance talaga yung absorption at mapapakinabangan ng katawan. Ang vitamins cannot be isolated dun sa mga specific complexes niya. Let's say, ascorbic acid lang, di ba? Kailangan na dun. Kaya nga, yung mga
commercially available form ng ascorbic acid, mga synthetic, nag-act siya as drugs in the body. So hindi siya ganun kaganda yung absorption. Kaya nga, kahit umiinom, halimbawa kayo na ascorbic acid, kailangan pa rin kumain kayo ng madaming prutas at gulay para mapakinabangan yung vitamin C na yun. Kasi kung wala, magiging useless lang siya, ipa-flush out lang natin siya sa ating katawan. So yan yung isang component, vitamin C. Iba-ibang klase po yan na vitamin C. May potassium, magnesium ascorbate, plus bioflavonoids, three bioflavonoids, yung Indian gooseberry, acerola, si Bactor, nandyan yan. Tapos merong zinc. Nung kasagsagan ng COVID, namimigay ng vitamin C and zinc. Kasi ang zinc kailangan para mas ma-enhance yung ating immune system. Kung kayo may sipon, may plema, pangpanipis siya ng plema. Kung may sinus problem, may sipon, tulo ng tulo, ang zinc nakakatulong para manumbalik yung pang-amoy at panglasa na usual na nararanasan ng mga may respiratory problem. Kaya nung kasagsagan ng COVID, ito yung magka-partner. So ito kasama na dun sa ating essential C with bioflavonoids. Merong zinc, pero yung tamang dosage kasi ang zinc, pag sumobra, hindi rin maganda. Yun yung lagi natin sinasabi. Any nutrients, there's certain amount lang. Hindi natin pwedeng isipin na damihan kong inom para mabilis gumaling. Wala pong ganun. So, may tamang proseso, may tamang dami lang. So, sa sink natin, tama lang para ma-maintain natin yung ating respiratory system. Lysine is another component. Ito yung dahilan kung bakit yung mga umiinom ng essential C medyo gumagana sa pagkain. Ang lysine nakakagana sa pagkain pero importante po ito sa calcium absorption, importante po ito sa hormone, sa enzyme, sa antibody production, pampalakas ng immune system. Kaya mapapansin nyo, lalo na kung may diabetes kayo, yung manunumbalik, yung dating sigla, yung dating mga muscle, dahil sa effect ng lysine at saka yung isang component ng yung sa essential D na chromium picolinate. So magkasama silang dalawa kasi kaya lagi nating pinapartner itong dalawang product na ito. Alam nyo naman, yung tulong na naibigay ng essential D, yung mga nag-try ng essential C, ito, madaming natulungan, lalo na yung may mga respiratory problem. Ito yung mga component na talagang nakakatulong. May potassium, kasama yan ng vitamin C, potassium ascorbate. So, alam natin yung effect para makontrol yung heartbeat, yung ating paghinga, kailangan ng potassium. Nasa mga pagkain. Pero meron ding extra sa ating essential C na hindi ganun kataas. Pinartnera natin ng konting iodine na yung dalawang nutrient, potassium, iodine, you could search that. Pwede siyang kapalit ng acetylcysteine sa pagkontrol ng plema. Pangpanipis ng plema yung potassium and iodine na isa sa mga ingredients na nilagay natin dito sa essential C with bioflavonoids. Kaya nga, yung binabagin kong isang kilalang tao, hindi ko lang babagitin yung pangalan nila at confidential yung sa mga pasyente na gano'n, lalo na at mga high profile patient natin. Ito ang tuwa dito sa formula na ito na talagang ang laki ng tulong during the pandemic time habang naka-quarantine sila. Ang bilis na control yung plema. Ang nangyari pa noon, naubusan ako ng stock. May pinsan ako na napagbigyan nitong Essential C. So ang ginawa ko, binawi ko dun sa pinsan ko para bigyan lang yung tao na yon na sinasabi ko. At ang ganda ng resulta. Yan, potassium ascorbate. It's an acidic vitamin C.
So kasama dito sa ating formula, yung magnesium ascorbate, alam naman natin yung role ng magnesium sa ating katawan para din dun sa mga muscle pain, makukontrol, mag, makakaapekto dun sa production ng energy. Yan, para din sa ating nervous system. Kaya mapapansin nyo yung magandang resulta. At isa pa ito sa major component, CoQ10. Nagpo-produce ang ating katawan naturally, pero kulang. And as we age, bumababa. Sa mga maedad na, lalo na sa babae, ito yung lagi nating binibigay. Napaka-importante ng CoQ10. Isa ito sa major component ng ating essential C with bioflavonoids. Yan, madaming research tungkol dito at malaking tulong para mapababa yung risk ng heart disease and high blood pressure. Yan, sa research, it could help sa mga may migraine. So kung may migraine, you could take Essential C, 2 capsule kaagad, just 1 day. Pag nakatulog kayo, ang ganda ng resulta. Mababawasan yung iba totally, nawawala ka agad yung sumpong ng migraine na dati 2 to 3 days bago mawala. Pero 2 essential silang ang katapat niyan. Malaking tulong. Lalo na madami mga teenager ngayon ang nagko-complain ng headaches. Dahil nga yung paggamit ng mga gadgets, yung exposure sa blue light, nakakaapekto yun sa production ng mga hormones sa ating brain na nagiging daan para magkaroon ng mga ganitong episode. Sa pag-aaral, it could slow yung disease progression, Alzheimer's and Parkinson's disease. Ganon kaganda yung CoQ10 na isa sa major component ng Essential C with bioflavonoids. Yan, madami mga research, even dun sa mga gustong mabuntis, maboost yung fertility, pwede makatulong, ano? Pero dito, um, may mga umiinom, Dok, bakit pala ko ba mabubuntis? Bakit wala? Papaano? Siyempre, yung asawa malayo. Yan, may mga ganong cases. Pero pag umuwi yung asawa, nagugulat sila. Meron pa akong cases na 42 years old. Hopeless na siya na hindi na siya magkakaanak. Then sumama siya minsan sa isang meeting together with Mr. Kulayko. Kaming tatlo magkakasama ni Mr. Kulayko. If you know Mr. Kulayko, uh, yung ang madalas niyang dinidiscuss is yung sa finance din. And magkakasama kami and nasa Iloilo kami tapos pumunta kami ng Bohol. Nagtataka kami kasi yung kasama namin sobrang kain ng kain. Halos yung isang crispy pata maubos. Pagbalik ng Manila, we found out buntis pala at 42 years old. So, malaking tulong yung formula na ito para sa kanya. Sa cancer, madaming mga uminom na at malaki yung naitulong in terms of energy production. Hindi mo akalain na may cancer sila kasi malakas yung katawan. So it's a bioflavonoid complex. It's not just an ordinary vitamin C. Actually, yung vitamin C, konti lang. Ang malaking ingredients is the bioflavonoids at saka yung CoQ10 dito sa Essential C with bioflavonoids. Yan. Tapos nandun yung zinc na kailangan para sa respiratory problems. Yan. Sa sinuses, kailangan po yung zinc. It's the best vitamin C. Yan. May mga tanong po tungkol dito sa na-discuss natin.